I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan, hello. Sa mga Marcos loyalists and supporters, nakikita guys, yung nakikita ko, gusto nyo mga good news galing kay speaker, siyempre lalabas po natin. Alam nyo ay kakaiba ito si speaker mga kababayan. Binabanatan ito, ina-underestimate yung pagkatao niya. Pero kung talagang ikukumpara mo si Speaker of the House at saka si Sara Duterte, malayong malayo mga kababayan. Kung sa fully confidence ay si speaker na ako. Si Sara wala, tahimik, mahiyain. Walang alam kasi yun, hilaw na hilaw. So si speaker talaga, kung nakikita nyo, mga besh, hinuhubog talaga ni Pangulong Marcos Jr. Sa aking opinion lang, sa aking analisa lang, parang hindi lang parang nakikita ko hinuhubog siya ni Pangulong Marcos Jr. kasi sayang naman yung mga inumpisa ni Pangulong Marcos Jr. Kailangan yung sumunod sa kanya, successor niya, talagang malapit dapat sa kanya. Hindi yung mga pro-China. Delikado ang bansa natin, mga kababayan. Lalo't yan, viral yung secret deal, ni dating Digong. Nako po, baka pati Boracay, ibibinta na nila pag pro-China ang nakaupo. Paktay tayo mga beswa, So dahil dyan guys, meron tayong good news for everybody. Ay nako, yung mga estudyante, ito ilabas po natin ang mga good news dito. Okay, basahin po natin para kumpleto. Ricardo, pag-inggit, pikit, walang gamot po dyan. Reklamo kayo ng reklamo dyan sa mga nagkukomment sa akin. Yung 24 kilo. Hoy, pangarap po yan, Ngayon, kung ginagamit nyo yan, at ginawa nyong sangkalan para makapanira, manigas kayo, hindi na obra po yan, Yung totoong pangako kasi, yung 7 per kilong bigas ni Digong, hindi natupad. Sabi niya, ito pa, tapos sabi niya, pag ako nanalo, 6 months na mawala ang droga. Uy, Sos Mariusip, nik mo, hindi naman totoo yun ang dami nga droga nung kapanahonan niya, kaya nga ang daming namatay sa Duterte admin kayo naman nakikita nyo yung muta ng iba pero hindi nyo nakita yung gabundok na muta ni Digong nyo, kaloka. So sabi dito guys kaya sabi ng Pilipinas, agay. Tinagumilin ni Deputy Secretary General Sofenias P. Gabunada Jr. ang mga 856 beneficiary ng TESDA, Technical Education and Skill Development Authority Training for Work Scholarship na dumalo sa 19 commencement exercise ng Lawrence International Skills Training Academy and Corporation Lista. Ang kahalagahan ng maayos na edukasyon upang sila ay umasinso sa buhay. Agay, ayan ang sinasabi natin. Ang sinabi po dito, ang graduation ceremony ay ginanap ng Arturo S. Lugod Memorial Gym sa Ginoong City nitong Huwebes, Marso 21, 2024, kung saan si Gabunada ay dumalo bilang kinatawan ni House Speaker Martin Romualdez na naimbitahan ng Guest of Honor and Speaker. Agay, ayan Ano po ang sinabi dito mga kababayan? Agay, 856 estudyante sa Ginoong City na biyayaan ng TESDA Scholarship. Ay wow! Ang scholarship na isinulong ni House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang may bahay na si Tingog Party List Representative Yeda Mariki Romualdez ay nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 18,000 kada estudyante. Naks naman. At tumanggap din ang mga scholars ng 3,000 cash assistant mula sa Department of Social Welfare and Development. Mayroon ba yan yung poon nyo dati? Ganyan ba kagaling? Wali. Diba dating speaker si Congressman Alvarez? Diba? Dating speaker? May ginawa ba siya katulad ginawa ni speaker?
Wale. Ano nangyari? Nga. Oh, see? Ayan, sa mga estudyante, nako, talaga naman, ay, kudos kay Speaker of the House at siyempre sa House of Representative. Talaga naman, ngayon ko lang nakikita guys, ang Kamara ay talagang nagtatrabaho ng mabuti. Mismo na Speaker ang ano guys, ang namumuno. Parang nakikita ko din si Pangulong Marcos Jr. Pag nasa state visit, dala-dala yung kanyang mga economic teams. Ito naman si Speaker, galing kahapon sa Butuan City, agay, dala-dala yung kanyang mga co-congressman para pagkakaisa ang, para ano guys, tulong-tulong sila sa pag-distribute. Nakaw! Ay, mayroon akong ipopost dyan sa, mga kababayan sa my community ko, yung sa susunod po na Bagong Pilipinas, Caravan Service Chauffeur, sa Bukidnon mga kababayan, ilalagay ko dyan, i-check nyo na lang. But anyway mga kababayan, ito, panoorin nyo ito, another good news for everybody. Nakita nyo yan mga beswa, mga pulis. Dahil mga pulis, ayan po ay ang taga-bantay ng kalawakan ng Pilipinas, siyempre, siyempre para naman na masipag sila sa trabaho mga beswan. Kung saan lugar man ito mga kababayan, and this is good news for everybody. And kudos kay Speaker of the House. Ito na naman tayo. Puro tayo Speaker kasi mabait ito at hindi pala away. Katulad ng kanyang pinsan, ang Pangulo ng Pilipinas. Talaga naman. Like brothers talaga. Brothers ito So sabi dito guys basahin natin para kumpleto Ricardo ipaparating natin sa mga bumabatikos kay Speaker of the House. Alam nyo, sabi ko na nga ba guys, talagang hinuhubog ito. Ito si Speaker para magiging presidente. Naloka ako guys. Ay nakaw, qualified. Tapos ang vice presidente si Secretary Gibo, kakainin ng alikabok ang mga kalaban nito ikakampanya ko talaga ito Back to Kalisorbe na naman ako mga kababayan Sabi po dito mga beswa, sabi yan nakatanggap ang mga membro ng Armed Forces of the Philippines, which is ang EFP and Philippine National Police, PNP, na nakabase sa Oriental Mindoro ng 600,000 agay halaga. Agoy, na food and cash assistance na inisyatibo ni House Speaker Martin Romualdez, tingog party list at Department of Social Welfare and Development, which is ang DSW doong Huwebes, Marso 21. Wow! Ito nga guys talaga naman yung mga pakailamero dyan na sinasabi feeling daw si Speaker of the House. Agay, inggit lang kayo inggit talaga kayo. Sabi ko nga, walang gamot Jorn. Yan guys sa Oriental Mindoro, yan ay mga kapulisan naman natin. Kailangan talaga mabigyan din ng tulong kahit papano, 'di ba? Hindi 'yun naman puro yung mga purpose natin, hindi 'yun puro mga mga mahihirap doon sa pinupuntahan ni Speaker. Natural kailangan mabigyan din ng ating mga kapulisan sa bawat region. Kayo naman, 'di ba? Alam nyo, hindi po nagagawa ng dating Duterte administration yan yung mga tulong yan. Well, anyway, sa ginanap na turnover ceremony, ayan, tumanggap ang 42nd Infantry Brigades and Philippine National Police Region Office 4B ng TIG 300,000 cash assistant at 200 halaga ng bigas, noodles, canned goods at noodles at 100 cash. Ay, wow! Sana all! Diba? Diba? Ganyan dapat. Hindi naman araw-araw sila nagbibigay ng ayuda. Paminsan lang yan. Once in a blue moon. Kailangan mabigyan din sila. Siyempre, ang hirap ng trabaho nila, Kayo naman, talagang nasa bingit ng kamatayan. Kanilang
trabaho, yan ang pinaka-dangerous na trabaho sa lahat ng trabaho, ang isang pulis. Nako, talaga naman, lalo na pang, guys, EFP, ating sandatang lakas, talaga naman. Pinaabot po ni Speaker Martin, ay Speaker Romualdez at ang Tingog Party List. Ang kinalang taos-pusong pasasalamat sa mga serbisyo inyong hinahatid para sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan. Sabi ko Sabi ni Deputy Secretary General Sopuñas Gabunada Jr. Dapat lang guys pangkonsuelo talaga sa kanila yan. At hindi lang yun, talagang kailangan natin tulungan. Mabigyan silang ng guys, ng kaukalang tulong. Hindi naman araw-araw, pero kahit papano, di ba? Naabutan sila. Si Brigadier General Adonis Ariel Orio ang tumanggap ng ayuda para sa Philippine Army. Ay, mayroon din pala sila mga beswa. Hindi pala ang PNP at pati pala ang EFP. Philippine Army, habang si Brigadier General Kirby Brion Craft ang para sa PNP. Ay wow. Congratulations sa mga taga-Oriental Mindoro ng mga ating mga kapulisan at ang ating mga EFP. Ganon po kayo kamahal ng current administration through Speaker of the House, Tingog Party List, DSWD. Wow! And congratulations, ayan. Pag-inggit, pikit. Di ba? Pag walang gamot, talon sa tulay. Una nang umarangkada ang bagong Pilipinas Service Fair sa Oriental Mindoro nitong mga nakarang araw, kung saan tumanggap ang mga residente ng lalawigan ng 1.2 billion halaga ng kasustain at programa mula sa gobyerno. I don't know kung in-upload ko yan, nahuli yata yung upload ko guys. So but anyway, ayan oh my goodness. 600,000 ayan, cash assistant para sa mga military police sa Oriental Mindoro. Malinaw na malinaw yan Pinaabot po si Speaker Romualdez at Tingog Party List ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa serbisyong inyong hinahatid para sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan, sabi ni House Deputy Secretary General Sopuñas Gabunada bilang kinatawa ni Speaker Martin Romualdez. Ay wow. Nako, alam nyo, nakita ko guys sa kilos ni Speaker of the House, ang galing niya talaga mamuno sa sa kamara. Bakit? Ilang bills yun, ilang bills yun ng pinasa nila, ang bilis nila kumilos, grabe, natapos ka agad, pero may trabaho pa rin sila talaga, lalo na po yung economic provision, nako, halos natatapos na nila sa totoo lang, pero itong Senado, nako, wala pa yata na umpisan. But anyway, ito po ang pinaka-latest updates natin. Ayan po si Speaker, inuhubog talaga. Bagay ba guys, magiging presidente? Siyempre, bihasang-bihasa ato guys Alam nyo kung bakit sinasama ni Pangulong Marcos Jr. sa mga state bases? Kasi naman mga beswa, pag si Speaker ang magiging Pangulo at si Speaker of the House ang magiging successor ni Pangulong Marcos Jr. Well guys, kung ano po ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa mga pag-i-encourage sa mga foreign investor, gandun din gagawin ni Speaker of the House yan. Siyempre, for sure mga kababayan, baka si Pangulong Marcos Jr. ang magiging AS niyan. Nox naman. So yan guys yan ay kapalagayan ko lamang, alam mo naman tayo mag-advance mag-isip So yun, anong masasabi nyo mga besyo? Ako walang masasabi. Siyempre, labas natin ang mga magagandang magawa ng ating mahal na Pangulo at si Speaker of the House. So yun guys, ang inggit, sabi ko nga, ang inggit, pikit. Anong mangyayari sa mga inggit? Nga. See you again guys on my next upload video. Boy in Baboos. God bless Philippines.